Ang babaeng TikToker na ito ay pinatay ang kanyang kapatid at nagawa pa niyang i-upload sa TikTok ang dugo ang gloves na kanyang ginamit sa pagpatay. Sino ang babaeng ito at ano kaya ang dahilan kung bakit niya napatay ang kanyang kapatid? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Ang nabanggit na TikToker ay si Claire Miller. Sino nga ba si Claire Miller? Noong 2007, si Claire Miller ay pinanganak. Siya ay lumaki sa pangangalaga ng kanyang mga magulang na sina Mark at Marie. Siya ang bunso sa kanilang pamilya at meron siyang mas nakakatandang kapatid na babae na nagngangalang Helen. Kung si Claire ay lumaking masayahin at malusog, kabaligtaran naman ang naging sitwasyon ng kanyang nakakatandang kapatid na si Helen. Si Helen ay mas matanda kay Claire ng 2 taon at siya rin ay may sakit na cerebral palsy at dahil sa kanyang sakit ay hindi niya magawang tumayo mag-isa. Kaya't buong buhay niya ay nakaupo lang siya sa wheelchair at nangangailangan ng tulong ng kanyang mga magulang. Ang kanilang pamilya ay masaya at tahimik na namumuhay sa Lancaster, Pennsylvania. Ang mga videos na pinopost ni Claire sa social media ay harmless naman ang karamihan dahil pagsasayaw at paglilip-sync lang naman ang mga ito. Ngunit sa isang post niya noong February 22, 2021 ay ikinaalarma umano ng kanyang mga kaibigan at iba pang TikTok users sa buong mundo. Nagpost umano si Claire ng video kung saan may ipinakita siyang latex gloves na puno ng dugo. Kinaumagahan, matapos makita ang kanyang post sa social media, siya ay inaresto ng mga otoridad. Di umano ay pinatay ni Claire ang kanyang kapatid na si Helen at ang dugo sa gloves na ipinakita niya sa kanyang video ay dugo pala ng kanyang kapatid. Noong April 16, 2021, humarap si Claire sa judge kasama ang kanyang abogado at siya ay nag-plead ng not guilty. Ayon sa kanyang abogado, ayaw niya rin dumaan sa preliminary hearing. Hahayaan na lang umano nila na umusad ang kaso kahit hindi pa pinapakita ng prosekusyon ng mga ebidensya. Nakaschedule ang paglilitis sa kaso ni Claire noong May 14, 2021. Bago pa man magsimula ang paglilitis, ilang beses pinakausapan ng kampo ni Claire na litisin siya bilang juvenile dahil siya ay menor de edad. Si Claire ay 16 years old pa lang nung panahon na maganap ang krimen. Bukod doon, may mga ipinakita umanong ebidensya ang kanyang abogado na magpapatunay na wala sa tamang pag-iisip si Claire. Ngunit nang makita ang judge ang mga ebidensya na iniharap ng abogado ni Claire, hindi pa rin ito pumayag. At kahit ito ay wala pa sa tamang edad, siya ay lilitisin pa rin gaya ng normal na nasasakdal na gumawa ng krimen. Habang nililitis sa korte ang kaso ni Claire, nakiusap ang ama nito na si Mark na i-consider ang mga sasabihin ng eksperto na magpapatunay na si Claire ay may problema sa pag-iisip kaya niya nagawa ang krimen. Dumalo din sa paglilitis ang ina ni Claire na si Marie. Nang si Marie ay tumayo sa witness stand, ikinwento niya na masipag mag-aral at matalinong estudyante si Claire. Aniya, si Claire ay A-straight student. Siya din umano ay co-president sa kanilang klase noong siya ay nasa 8th at 9th grade. Dagdag pa nito, noong taong 2020, ito ay nanalo ng scholarship dahil sa kanyang angkin na talino at kabutihan ay pinapakita sa mga kapwa niya estudyante. Ito rin umano ay responsable sa kanilang paaralan. Base sa kanyang ina, saksi sila kung gaano kamahal ni Claire ang panganay niyang kapatid na si Helen. Si Helen umano ay pumapasok sa isang special school sa Pennsylvania mula Lunes at umuwi ito tuwing Biyernes. Tuwing umuwi umano si Helen ay inaasikaso siya ni Claire. Lagi umanong pinaparamdam ni Claire sa kanyang kapatid na hindi ito kakaiba. Isinasuggest din umano ni Claire sa kanyang mga magulang na gusto nitong ilipat sa kanilang bahay ng permanente ang kanyang kapatid kapag siya ay nag-college na. Ngunit ang gusto ni Claire ay tinanggihan ng kanyang mga magulang. Ayon sa kanyang mga magulang, mas mapapabuti si Helen kung maaalagaan siya ng mga eksperto sa special child. Noong February 21 ng gabi, isang normal lang na gabi para sa kanilang pamilya. Matapos daw nilang kumain ng hapunan ay tulong-tulong nilang dinala si Helen sa kwarto nito. At sabay-sabay umano silang pinagdasal ang kalagayan nito bago sila pumunta sa kani-kanilang kwarto para matulog.
Humarap din ang driver ng school bus sa judge upang magbigay ng pahayag. Ayon sa driver, may tendency si Claire na ipakita na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay ng perpekto. Sinang-ayunan naman ito ng guidance counselor ng kanilang eskwelahan. Ayon sa guidance counselor, madalas niyang pagsabihan si Claire na huwag masyadong i-pressure ang sarili. Akala ng mag-asawang si Mark at Marie ay normal lang ang nararanasan ni Claire para sa mga teenagers. Hindi nila alam na may sakit na pala ito na naging rason para kitilin niya ang buhay ng kanya mismong kapatid. Habang nagpapatuloy ang paglilitis sa korte, nadiskubre ng publiko na si Claire ay biktima ng bullying sa kanilang eskwelahan. Nagsimula umano ang pambubuli sa kanya noong siya ay nasa 6th grade. Ngunit ang problemang ito ay hindi nakarating sa kanyang mga magulang kahit hindi nila ito nagawan ng aksyon. Nalaman na lang nila ito matapos mangyari ang krimen na hindi nila inaasahan. Ayon sa kanyang mga kaibigan, madalas umanong nilalait si Claire sa kanilang eskwelahan dahil sa kanyang pananamit at kanyang mga kilos. Bukod doon, sinabi din ng kanyang ama na noong si Claire ay nasa edad na 13 years old, ito umano ay nalilito sa kanyang identity. Nagsimula daw nitong tanungin ang kanyang mga magulang kung siya ba talaga ay babae dahil minsan pakiramdam daw nito na siya ay isang lalaki. Kaya't napagtanto nila na ang pressure, bullying at pagkalito sa gender niya ang maaring dahilan kung bakit lumala ang sakit ni Claire. Simula nang lumala ang sitwasyon ni Claire, nag-umpisa na niyang saktan ng kanyang sarili. Sa sobrang pag-aalala ng kanyang ina, kumonsulta ito sa kanilang family doctor. Pinayuhan siya ng doktor na kausapin ng guidance counselor sa eskwelahan ni Claire. Matapos iyon, dali-dali siyang pumunta sa eskwelahan ni Claire para kausapin ng guidance counselor. Ngunit ang sabi nito sa kanya ay bumubuti na daw si Claire at ito daw ang pinakamagandang progress sa lahat ng guidance counseling session na hinahawakan niya. Nasabi din nito na ang mga teenager ngayon ay overreacting sa mga bagay-bagay. Dahil sa sinasabi ng guidance counselor, napanatag ang kanyang ina. Kaya't imbes na lumapit ang mga ito sa mental health expert, naisip nilang mag-asawa na hindi na ito kailangan ni Claire. Akala ng mga magulang ni Claire ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit noong nagkaroon ng pandemya ay naapektuhan ng sobra si Claire. Kasabay ng pagsasara ng napakaraming establishmento, nagsara din ang eskwelahan kung saan nakakatanggap ng guidance counseling si Claire. Dahil doon, lumala ang depression ni Claire. Halos hindi na umano ito lumalabas ng kanyang kwarto. Pero kahit hindi ito lumalabas ng kwarto, madalas pa rin itong mag-post sa kanyang social media. Napapansin umano nila na kapag hindi nito hawak ang kanyang cellphone ay tila may kakaiba sa kanya. Ayon sa kanyang ama, may isang gabi na naririnig niya si Claire na tila may kinakausap sa kanyang cellphone. Ngunit nagtaka sila dahil nakita umano ng kanyang ama ang kanyang cellphone na naiwan sa kusina. Kaya't napagtanto ng kanyang mga magulang na lumala na ang problema nito sa pag-iisip. Nakakaranas na umano ito ng visual at auditory hallucinations. Depensa naman ng magulang ni Claire kung bakit hindi nila agad napatignan sa eksperto ang kanilang anak ay dahil wala umanong mahanap noong panahon na iyon dahil sa pandemya. Kaya't ang kauna-unahang beses na napatignan nila ito sa eksperto ay noong naghahanda na sila para sa paglilitis. Para patotohanan naman ang pahayag ng magulang ni Claire sa korte ay humarap ang eksperto na tumingin dito. Ayon sa eksperto, sinabi umano ni Claire na merong lalaki at babaeng version ko bukod sa sarili ko. Ang version umano ng babae ay madalas sabihin sa kanya na mas mabuti pang wala na lang siya sa mundo. Lagi din umano siyang hinihikayat nito na saktan ng kanyang sarili at inumin ang sarili niyang dugo. Ngunit habang naririnig niya umano ang boses ng babae, ay naririnig din niya ang boses ng lalaki na pinipigilan siyang gawin ang mga ito. Ayon kay Claire, bago niya patayin ang kanyang kapatid ay palakas ng palakas ang boses hanggang sa hindi niya na malabanan ang boses ng babae kaya't naniwala siya rito. Noong February 21 ng gabi, matapos nilang mailagay si Helen sa kwarto, ay walang tigil umano ang pagbulong sa kanya ng babae. Kaya't para mawala umano ang boses ng babae sa kanyang isip, ay kumuha siya ng kutsilyo sa kusina.
Ayon sa psychiatrist ni Claire, noong madaling araw ay pumasok si Claire sa kwarto ni Helen sa pag-aakalang ang kanyang kapatid ang laging nagsasabi sa kanya at bumubulong kung gaano siya kasama at kawalang kwenta. Dahil doon, pinagsasaksak niya ang walang laban niyang kapatid sa ulo, leeg at dibdib. Dagdag din ng psychiatrist na natauhan lang umano si Claire sa lala ng kanyang ginawa noong tumalsik ang dugo ng kanyang kapatid sa mukha niya habang sinasaksak niya ito. Nang siya ay matauhan, nagulat siya at nagsisi sa kanyang ginawa kaya't agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumawag sa 911. Agad-agad dumating ang mga responders ng madaling araw matapos tumawag si Claire. Nakita umano agad nila si Claire na nasa labas ng kanilang bahay. Ayon sa kanila, noong una nilang makita si Claire, akala nila ay inaabuso ito ng kanyang mga magulang. Ngunit nagbago ang lahat nang mapansin nila na ang suot nitong damit ay puno ng dugo. Nakita rin nila na ang niebe na malapit sa inuupuan ni Claire ay may mga dugo dahil pinahid pala ni Claire ang kanyang kamay sa mga ito. Agad-agad pumasok ang mga otoridad sa bahay nila Claire para tignan kung ano ang nangyari. Gulat na gulat naman ang mga magulang ni Claire na makita ang mga pulis sa kanilang bahay. Laking gulat nila nang malaman nila ang ginawa ni Claire dahil ayon sa kanila ay wala silang narinig na kahit anong ingay at sila ay mahimbing na natutulog. Dali-dali silang pumunta sa kwarto ni Helen at nang makita ang kaawa-awa nilang anak ay agad-agad nila itong isinugod sa ospital. Ngunit noong dumating sila sa ospital ay wala ng buhay ito at idineklarang dead on arrival noong 4:30 ng madaling araw. Sinang-ayunan din ng isa pang doktor na may problema talaga sa pag-iisip si Claire noong nangyari ang krimen. Napatunayan umano nila na si Claire ay nakakaranas ng major depressive disorder, anxiety at psychosis. Ayon sa kanila, ang pinagdadaanan ni Claire ay maaring resulta ng matinding trauma dahil sa pambubuli sa kanya, pagkalito nito sa kanyang kasarian at sobrang kalungkutan dahil ang isa umanong kaibigan nito ay nagtangkang magpakamatay. Pinalala pa umano ito ng pandemya dahil napilitang silang manatili sa loob ng bahay ng matagal na panahon dahil sa lockdown. Ayon sa mga eksperto, ang utak umano ni Claire ay hindi pa fully developed. Ngunit kahit anong pahayag ng kampo ni Claire at kahit napakaraming witness ang iharap para mapatunayan na hindi nito plinano ang nangyari, ang prosecutor ay inilaban na kahit ito ay nagkaroon ng psychotic break ay hindi ito maaring malitis bilang isang juvenile. Iprinisinta nila ang mga text messages mula sa cellphone ni Claire at doon ay nalaman ng publiko na matagal ng plano ni Claire na pumatay at kunin ang sarili niyang buhay. Base sa prosecutor, kung sakali man na hindi niya pinatay ang kanyang kapatid, ay maari pa din itong pumatay ng ibang tao. Ayon sa prosekusyon, hindi nila itinatanggi na may sakit sa pag-iisip si Claire. Ngunit kung pumayag ang judge na ito ay litisin bilang isang juvenile, pagkalipas lang umano ng 6 na taon ay maaari na itong makalabas ng kulungan. Yun ang kinababahala ng prosekusyon dahil maigsi umano ang 6 na taon para masabing na-rehabilitate at magaling na si Claire. Natatakot sila para sa kaligtasan ng publiko kung makakalabas si Claire sa maigsing panahon ng pagkakakulong. Noong March 10, 2023, pumayag ang kampo ni Claire na hindi na siya litisin bilang isang juvenile. Kaya't alinsunod sa payo ng kanyang abogado, nag-plead si Claire ng guilty. Kapalit ng pag-plead niya ng guilty ay ang pagbaba ng kanyang kaso at parusa. Imbes sana na homicide ang kaso sa kanya, ito ay ibinaba na lamang sa 3rd-degree murder. Ayon sa judge, naniniwala siya na si Claire ay mentally ill pero ito daw ay hindi mentally disabled. Nasabi rin nito na naiintindihan niya ang hirap ng pinagdadaanan ng magulang ni Claire at Helen dahil sa sitwasyon. Ngunit kahit si Claire umano ay may sakit sa pag-iisip, ay kinakailangan pa rin nitong managot sa batas ng state ng Pennsylvania dahil sa krimen na kanyang ginawa. Si Claire ay nahatulan ng pagkakakulong na hindi bababa sa 12 taon hanggang sa 40 taon.
Matapos kumalat ang krimen na nangyari, dumami ang followers ni Claire na umabot sa 22,000 dahil maari sigurong na-curious ang mga tao sa mga activities na ginagawa ni Claire sa kanyang social media account. Ang huling post niya naman kung saan makikita ang dugoang latex gloves ay umabot sa million ang views. Agad-agad umaksyon ng social media platform at binura ang account ni Claire. Base sa interview sa abogado ni Claire, maraming mahuhusay at matatalinong bata ang nakakaranas ng pressure, anxiety at depression. Kaya't pinayuhan ng abogado ang mga magulang, guro, kaibigan at mga mental health professionals na maging mapanuri sa mga ugali ng mga ito. Ayon sa kanya, kahit gaano pa man kaliit ang pagbabago sa ugali ng isang tao ay huwag itong ipagsawalang bahala dahil maari umanong senyalis na ito na may pinagdadaanan itong mabigat. Dahil kung pababayaan umano ang ganito ay maaring mauwi sa trahedya katulad ng nangyari kay Claire. Sa tingin mo, gawa lang ba ng sakit ni Claire ang nagawa niyang pagpatay sa kanyang kapatid o siya talaga ay isang mamamatay tao? At sa tingin mo ba, tama lang ba na siya ay hindi nilitis bilang isang juvenile? Comment down below.